bilang senator din si Ma'am Amy Marcos, at pangalawa, kapatid niya ang Pangulo. Pwede niyang i-konsulta ito o pwede niyang i-meeting sa kanyang kapatid na Pangulo na bakit nangyayari ito na mayroong issuance of warrant of arrest ang ating mga Filipino citizen sa ICC. Na unang-una, ang questionable dyan, hindi na nga po tayo member ng ICC. Ngayon, kung hindi tayo member ng ICC, supposed to be, dapat hindi sila pwede mag-interfere sa ating local court. Wala ngang kaso si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Pilipinas. Bakit na kailangan magkaroon ng kaso sa Netherlands? Meron nga ba siya nagawang krimen doon? Kaya kung ako kay Senator Amy Marcos, dyan mo patunayan ang pagiging kaibigan mo sa mga Duterte. Kasi si Senator Ronald Bato de la Rosa ay isang trusted ally ng mga Duterte. Ngayon, kung talagang kaibigan ka, Senator Amy Marcos, ng mga Duterte, ipakita mo ang pagiging patas mo, questionin mo ang legality ng warrant of arrest. Bakit kailangan na ICC ang warrant of arrest na wala naman siyang kaso sa Netherlands? Questionin niyo po, Madam Senator Amy Marcos. Baka, eto kasi sir, tawag nito, baka kasi gustong magpahiring na naman ni Senador Amy pag nandun na sa dahig. Ano opinion mo doon? Kasi di ba nung nakaraan kay dating Pangulong Duterte, nung kasagsagan na nandun si Pangulong Duterte sa Villamor Airways, hindi siya pumunta. Tapos nung nandun na si Pangulong Duterte sa dahig, saka na siya nagpahiring. Tapos yung mga report niya naman na basura lang. Ano opinion mo doon? Baka maulit ito eh. Yung idea mo, Brad, may possibility yan na pwedeng mangyari din ganon. Pero kung talagang gugustuhin ni Senator Amy Marcos, hindi na kailangan hintayin pa na mahuli si Senator Ronald Bato de la Rosa. Habang nandito pa at malaya pa si Senator Ronald Bato de la Rosa, questionin niya na ang legality ng warrant of arrest to avoid, para wala nang hearing. Papogi points lang, tignan mo nga, nabaliwala lang yung mga hearing niya na yun. Hindi naman nagkaroon ng kapangyarihan. Hindi naman napauwi si Pangulong Duterte. Andun pa rin, nakakulong pa rin. Sayang lang yung pag-hearing. Alam mo ba na kada hearing dyan ay merong pondo? Ginagastusan po ang hearing. Hindi po yan zero balance. Meron po yung accumulated amount kung magkano ang gagastusin sa per hearing. Kaya para maiwasan din ang over na gastos, dapat wala nang hearing. Habang wala pang hearing, habang nandiyan pa si Senator Ronald Bato de la Rosa, questionin na ni Senator Amy Marcos ang legality ng warrant of arrest. Kung yan po ba ay official warrant of arrest, legal warrant of arrest, at ano po ang probable cause, ano ang grounds, bakit kailangang hulihin ng mga dayuhan ang ating magiting na Senator Ronald Bato de la Rosa against human rights, against our constitutional right. Pero ano sa tingin mo sir, ang kasi napapansin natin parang sa nangyayari ngayon na warrant of arrest na umiingay kay Senator Bato, parang tahimik yung mga official natin from Congress hanggang sa Senado. Kasi nga namumulitika sila. Wala silang pakialam kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil si Senator Ronald Bato de la Rosa ay kaalyado ng ating magiting na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi sila nangingialam dahil nga politicizing, politika po yan. Ayaw nilang makialam. May mga kaalyado din naman ang Senator Ronald Bato de la Rosa, kaya lang mismong sila may threat din. Maaaring sila ang isusunod. Kaya hindi sila makaporma, outnumber sila. Pero in generally, dapat kumikibo itong mga congressman, itong mga senador natin, especially ang mga hukom natin sa Supreme Court. Dapat sila talaga ang may jurisdiction at responsibility sa usapin na ito, na questionin nila ang legality ng warrant of arrest. At kung yan nga po ba ay may kapangyarihan dito sa ating bansang Pilipinas. Yun po yun. Mga taga-Davao. Isipin mo naman, yan kasi ay proyekto during the term pa ni Pangulong Duterte. Kaya lang hindi na-implement dahil gawa nga kinapos na ng panahon. Pero ang nakipag-ugnayan dyan, ang nakipag-coordinate dyan sa mga Chinese ay si Pangulong Duterte. Dahil maganda ang relationship ng China at ng Pilipinas during the term of President Duterte,
ay pinagbigyan niya na bigyan tayo o handugan tayo ng isang tulay na sila ang magpo-provide ng gastos. That is not a loan. That is grant. Grant po yan. Ibig sabihin, ibinigay po ng Pangulo o ng Minister ng China sa Pangulong Duterte. In kaso nga po, kinapos na po ng panahon, dumating na po ang term ni Pangulong BBM, kaya nung matapos na po yan, term na po ni Pangulong BBM. Pero hindi po yan project at author o design ay si Pangulong BBM. Hindi po. Yan po ay mula pa sa mga Duterte. Kaya yan po ay matatawag na maliwanag na credit grabbing. Ito po isang malaking question mark. Kung yan po ay talagang project ni BBM, siya ang nag-implement niyan o siya nakipag-coordinate niyan sa China country. Bakit po nung time na inauguration po, yung pagbubukas niyan, yung cut the ribbon, bakit wala pong bisitang mga inchik? Dahil yan po ay grant ng mga Chinese, ibinigay sa atin. Supposed to be, they are the VIP visitor to attend that inauguration of that said na tulay na yan. Why? Dahil hindi po talaga kay Pangulong BBM yan. Kaya yung mga Chinese, hindi nila inimbitahan at ang mga Chinese naman, hindi rin nagpunta without invitation. Kasi kung yan kay Pangulong BBM, inimbitahan niya dapat yung mga nagbigay sa atin yan. Dahil hindi naman pera ng gobyerno ng Pilipinas yan. Yan po ay pera ng Chinese, ng China. Dahil sa good relationship ng Philippines and China. Yun po yun. Yun po ang katotohanan. Hindi po dapat ikinikredit grab yan. Kaya nga, malaking insulto po yan sa nakaraang administrasyon at saka sa mga taga Davao, Davaoeños. Insulto po. Dahil hindi po talaga yan kay Pangulong BBM. Ano yung naramdaman mo, sir, nung sinabi nga ng AB ng mga Marcos vlogger na ano daw yan, ligasiya daw yan ng Marcos admin? Eh di maglabas sila ng ebidensya na ligasiya yan. Eh ang alam ko, galit si BBM sa Chinese dahil niyayakap ni BBM si Zelensky. Eh sino ba si Zelensky? Kaninong kaalyado si Zelensky? Oh. Ang alam ko, hindi maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China during his term nitong BBM na ito. Kaya hindi mo matatawag yung mga BBM vlogger na yan, mga sinungaling yan. Kasi silang talaga ay nabubuhay sa pera. Hanggat binibigyan sila ng pera, yun ang trabaho nila, magsinungaling, at magsinungaling. Walang mga prinsipyo. Kahit alam nila ang katotohanan, babaliin nila just to pay them. And feed them. Ang nagpapakain kasi sa mga animal na yan ay ang Marcos administration. Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Kahit i-research niyo kung ano ang original na pangyayari ng Bukana Bridge na yan, matutuklasan nyo by research. That is during the term of President Rodrigo Roa Duterte. At si Ma'am Sara ay bahagi din yan. Siya din ang nagpatuloy na maipag-communicate sa China para maituloy yan. Ganun po yun. Kaya kayong mga BBM vlogger, maging makatotohanan naman po kayo. Huwag po kayong mabuhay sa kasinungalingan. May karma po yan. Okay sir, according sa interview ni President Bongbong Marcos, isa daw sa 4 major legacy ng administrasyong ito. Your major project. Yung alin? Bukana Bridge. Hindi na nga, hindi po totoo. Credit grabbing nga lang po yan. Alam nyo, pwede naman talagang sabihin ni Pangulong BBM na major project niya yan. Dahil term niya ito natapos eh. Pero in reality, kung magre-research ka, dahil ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na, hindi basta-basta naniniwala, nagre-research. Tulad natin, be responsible Filipino citizen. Maging responsable po tayo sa nagaganap sa ating bansa. We are involved in this matter. Kailangan alam natin. Hindi tayo dapat mabuhay sa isang kasinungalingan. Kaya yung sinasabi ni BBM na yan ay major project niya, yes, pwede niyang sabihin yan. Pero yung katotohanan, hindi niya pwedeng baliin. Pwede niyang sabihin ng 1,000 times na kanyang proyekto yan. Pero ang tanong, sa 1,000 times, zero ang maniniwala sa kanya kung matalino kang mamamayan ng Pilipinas. Ang maniniwala sa kanya, yung mga sinungaling, nakasama niya rin. Pero pagdating sa mga level ng katulad nating malayang Pilipino na nag-iisip at nagre-research,
hindi tayo maniniwala. Kasi ni-research ko na rin. Hindi po talaga yan sinimulan ni BBM. Nagmula po yan. Ang communication po kasi niyan at ang kooperasyon niyan ay nagsimula sa Pangulong Duterte at sa Pangulo ng China. Silang dalawa po nag-usap niyan. Yan po ay grant. Sir, may alam ka na ba na naging proyekto ni BBM under his term? Wala eh. Wala pa eh. Ewan ko lang, meron din siguro pero hindi kasi ako interesadong mag-research dahil alam ko naman na wala. Pero tignan natin. Pero para sa akin wala akong naririnig na major project Wala akong naririnig. Ewan ko lang kung meron sa ibang lugar, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi ako tinatanong kung may alam ako, para sa akin hindi ko pa alam na meron. I-research ko rin. Tignan natin kung meron nga. Ako muna. Sige, ako muna. Siya lang. Sir, panawagan mo or mensahe mo sa ating mga kamedyahan dahil malaki yung nagiging partisipasyon nitong media para sa bansa natin. Yung mga media, karamihan kasi ngayon talaga sa media natin is paid media. Mga bayad na media. Hindi po sila, mas tiwala ako sa inyong mga vlogger. Sa ngayon, mas naniniwala ako sa social media kaysa sa mainstream media. Kasi ang social media talaga, katulad nito, nag-i-interview kayo sa akin, talagang walang edit yan. Live na live yan. I-upload nyo yan. At yung katotohanan ay maihahayag ninyo. Pero ang mainstream media, paid media yan. Pwede nilang i-edit. Ilagay nila yung mga masasama dun sa mga mabubuti. Pwede nilang i-segregate. Kumbaga, it's about money. Kung malaki ang bayad, magsisinungaling sila. Pero kung hindi sila babayaran, maghahayag sila ng katotohanan. Paid media po kasi ang nangyayari ngayon. Kaya ang masasabi ko sa media ngayon, sana magpakatotoo po kayo. Because this is not a matter of politics, but a matter of peoples and country. Sana naman magkaroon po kayo ng pusong pagmamalasakit na hindi tayo dapat mabayaran kung ang prinsipyo ng katotohanan ang mai-involve o mako-compromise. Maging tapat po tayo sa ating serbisyo. Kayo po ay mga media na tinatawag nating tagapagbalita o tagapaghatid ng balita. Sana naman po ang ihatid nyong balita ay katotohanan. At yun po ay malaking bagay na maiaambag nyo sa bansang Pilipinas. Iayag nyo ang katotohanan para naman ang mga tao ay hindi nagiging mangmang. Sir, bali malapit na yung yung Pasko, no? So, balikan lang natin yung 500 pesos dahil until now maingay pa rin na galing. Kasya na daw di umano. Anong opinion mo dun bilang Pilipino na nakatira dito sa bansa Pilipinas? Nasasabi kasi nila yan dahil hindi nila nararanasang mamalengke. Unang-una, hindi po totoo na ang 500 ay kasya na pang Noche Buena. Impossible dream po yan. Siguro yung sinasabi niya na 500 kasya nung 1970. 1970 kasya yan. Malaking halaga. Pero ngayong 2025, hindi na po enough ang 500. Kulang na kulang po yan. Isipin nyo po pag nag-spaghetti ka. Kasi kinuwenta lang nila yan, wala yung Ricardo Spaghetti, yung noodles lang. Tapos ketchup, yun lang ang kinuwenta nila. Hindi nila kinuwenta yung bawang, yung giniling, yung sibuyas, yung paminta. Hindi nila kinuwenta. Pag kinuwenta mo po yan, na pang Noche Buena, kahit sa spaghetti pa lang, kulang na po. Kulang na po. Wala pong ham yan. Wala pong mga queso de bola yan. Wala pong mga salad yan. Sa spaghetti pa lang, kulang na po. Hindi po kasya. Impossible dream po yan. Kaya yung nagsasabi ng 500, kahit na magpustahan pa kami, kung sino man ang nagsasabi niya na 500 ay kakasya, magkikipagpustahan ako sa kanya. Mamalengke kaming dalawa, isasama ko siya sa palengke at bibigyan ko siya ng 500. I-budget niya yan. Mapapahiya lang siya. Nasasabi niya lang yan, papogi points, na para sip-sip din sa administrasyon Parang pinababango niya ang administrasyon na kaya yung 500 dahil mura ang mga bilihin. Baka gusto niyang sabihin, ganun palabasin niya. No. Hindi po kasya. Impossible dream po yan.
Noong nakaraan, sinabi niya na 500 cash siya na para sa Noche Buena. Ngayon naman, sinabi niya na yung 20 pesos daw ay pwede na sa mga inaanak. Just me. Tatawanan ng inaanak yung 20 pesos. Pero kung ang bata naman ay makakaunawa, pwedeng enough na rin yung 20 pesos kasi bata pa naman yan. Dahil pag may edad na, hindi pwede yan. Pero sa totoo lang, yung 20 pesos, wala na rin pong mabibili ngayon. Kaya kung ikaw po ay isang responsible godfather, dapat naman, taasan mo naman. Huwag naman po 20 pesos. Insulto rin naman po sa bata yan. Dahil baka isampal pa sa'yo yan. Lalo na nga kung may utang kang ninong o ninang na hindi mo na nabigyan ng aginaldo ng 2 taon o 3 taon, bibigyan mo ng 20 pesos, insulto po yan. Puro naman po kayo ganyang salita eh. Hindi naman kasi kayo naging mahirap. Sa aming mga mahihirap po, malaking bagay po sana yung kahit sabihin natin 100, malaking bagay na po sa inaanak yun. Pero yung 20 pesos, hindi po yan, insulto po yan. Ano bro? Bro, lang. Bago yung ano ko. Oh, sira-sira na naman ikaw ah. Yan yata yung nabagsak mo eh, di ba? Buti gumagana pa. Bro, malapit na yung Pasko. Until now, nakakulong pa din si dating Pangulong Duterte. Ano yung opinion mo? Opinion ko dyan, tama yan. Napapanahon na matanong mo talaga yan sa madlang people para alam nila na merong sentimento tayong mga Pilipino na kapag araw ng Kapaskuhan o sumasapit ang Kapaskuhan, sama-sama ang buong pamilya. Yan po ay isang traditional na ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon, bilang isang dating Pangulong Duterte, na sa totoo lang, wala naman talagang kasalanan, pero nandoon, nakakulong sa dahig, at siya ay nag-iisa roon. For humanitarian consideration naman sana, dapat ito'y makalaya bago man lang sumapit ang Pasko. Para makapiling niya ang kanyang mga mahal na pamilya, ang kanyang mga anak, mga apo. For humanitarian consideration, sana magawa na ito ng paraan ng ating mga Supreme Court na justice, yung mga abogado natin na member ng IBP. Sana naman gumawa po kayo ng isang aksyon o malawakang aksyon na mabigyan ng letter for consideration, humanitarian consideration, ang bansang Netherlands na palayain na ang ating best President Rodrigo Roa Duterte. Alang-alang man lang sa nalalapit na Kapaskuhan. Ako bilang isang mamamayang Pilipino, hindi po ako politikong tao, pero para po sa akin, dapat po palayain na po siya at kayong may mga kakayahang gumawa ng aksyon na mga hukom, mga taga-Supreme Court, taga-IBP, na mga miyembro ng mga abogado sa bansang Pilipinas, kayo po nakakaalam ng legality. For humanitarian consideration, pwede nyo pong gumawa ng position paper o request letter for humanitarian consideration na palayain na po ang ating mahal na dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Yun po ay kaya nyong gawin, alang-alang man lamang po sa nalalapit na Kapaskuhan. Dahil napakalungkot po na sumapit ang araw ng Pasko na malayo ang pamilya sa isa't isa. Okay. Diba ang ganda? Bro, dati kang Marcos loyalist. Ano yung naramdaman mo nung pinalibing ni dating Pangulong Duterte? Kasi panahon that time, di ba, Marcos loyalist ka pa? Marcos loyalist. Pinalibing ni dating Pangulong Duterte. Linawin lang natin, hindi ka dating Duterte. Hindi ako Duterte. Marcos loyalist ka. Marcos loyalist ako. O ikaw na magpaliwanag din, ano na yung naging naramdaman mo nung pinalibing si Marcos Sr. Din ngayon, ang isinukli ng Marcos admin kay dating Pangulong Duterte. Yan nga po ang malungkot na katotohanan. Sa kabila ng kabutihan ng mga Duterte sa mga Marcos, ang ipinalit nila ay ipinakulong pa. Ang masaklap sa ibang bansa. Ako po ay dating Marcos loyalist, leader po. Hindi po ako member, leader po ako. Dito po sa Caloocan ay meron po akong Marcos loyalist group. Pero sa kadahilanan nga po na nakita ko na ang pamamahala nitong Pangulong BBM ay taliwas sa aking inaasahan, ay nagkaroon po ako ng paggising ng aking diwa. At inanalyze ko po ang sitwasyon ni Pangulong Duterte at ng Pangulong BBM ngayon.
na ang laki po ng pagkakaiba. Si Pangulong Duterte po ay makatao, makabayan, at makapilipino. Kaya ako po ay nag-withdrawal of support sa Pangulong BBM dahil hindi ko po nakita sa kanya ang isang pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. At ito nga po ang nakakalungkot, nung mailibing po ang dating Pangulong Marcos o Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, ay isa po ako sa mga natuwa. Isa po ako sa nagdiwang ang aking damdamin, ang diwa ng aking pagmamahal sa Pangulong Duterte ay umusbong. Dahil nga po nakita ko ang pagiging makatao. Dahil sa dinami-dami po ng Pangulo na dumaan, wala pong nakapagpalibing kay Apo Marcos, kay Apo Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. Ang tunay pong pangalan ni Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos ay may Emmanuel. Yan po ang tunay. Kung ikaw ay tunay na Marcos loyalist, alam mo po dapat yan. Bihira lang po sa mga tunay na Marcos, sa mga loyalista ang nakakaalam yan, kundi ikaw ay isang tunay na Marcos loyalist. Kaya ako bilang isang tunay na Marcos loyalist, alam ko po ang kanyang kabuuang pangalan. At yun nga po, natuwa ako nang siya'y mailibing sa pamamagitan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lamang po yan ang kabutihan ng Duterte sa mga Marcos. Nung mahusgahan po at makunbik sa isang kaso si Madam Imelda Romualdez Marcos sa salang korupsyon din sa mga betrayal of public trust, ay siya po ay nakunbik sa Sandigan Bayan. At ito po ay nagkaroon ng issuean of warrant of arrest dito sa Pilipinas, hindi sa ICC. Nagkaroon po siya ng warrant of arrest. At ito po ay nahawakan ng dating Chief PNP Albayalde, Oscar Albayalde. At ito po si Chief PNP Oscar Albayalde ay nag-inform o nag-report kay Pangulong Duterte na i-issuean na ng warrant of arrest si Madam Imelda Marcos. At i-implement na, pupuntahan na sa kanilang tahanan upang iserve ang warrant of arrest. Pero dahil sa kabutihang loob po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay nagbigay ng kautusan kay Chief PNP Oscar Albayalde na don't serve that warrant of arrest. Dahil for humanitarian consideration. Matanda na yan at babae pa. At dating unang ginang ng bansang Pilipinas. Don't serve that warrant of arrest. Give her a chance to enjoy her remaining life. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Duterte. Pero after all, ano ang isinukli ng kasalukuyang administrasyon nitong Pangulong BBM? Ipinakulong ang dating Pangulong Duterte na nagmahal sa kanila at nagsuporta sa kanila. Yan po ay malaking katrayduran sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan niyan. Sir, sa tingin mo, bakit kaya hanggang sa ngayon, may mga iilan pa din sa mga kasama mo ang hindi, kumbaga, mahal pa din si BBM? Yun nga, doon ako nagtataka. Mahal nila ang tao pero hindi nila mahal ang bayang Pilipinas. Hindi nila mahal ang mamamayang Pilipino. Hindi nila mahal ang next generation. Sila ay maikukonsider kong loyalista nga. Sila ay maikukonsider ko na mga blind fanatics. Hindi po sila para loyalista para sa bayan at mamamayan. Sila po ay loyalista ng isang politiko na dahil sa blind fanatics sila ay nananatili silang bulag, pipi at bingi. Yan po ang nakakalungkot na isipin. Ako po ay dati ring Marcos loyalist leader. Mga kasamahan ko po sila pero honestly speaking po, dismayado po ako sa kanila. Dahil yung pagsasama-sama namin noon na naikipaglaban sa kalsada, sa protesta namin na dinaya si BBM nung tumakbong VP President, ay nakipaglaban kami. Akala ko yung pakikipaglaban nila ay para sa bayan at mamayan at instrumento lamang po nung tinakbo niyang VP pa, nung tinakbo ni BBM. Yung pala, sila pala ay mga blind fanatics at ang pagiging loyalista pala nila ay nasa Marcos lang, hindi nasa bayan at mamayan. Kaya sila ay maikukonsider ko at matatawag ko
mga loyalista nga. Mga blind fanatics po. Sorry to say, yan po ang katotohanan. Bro, malapit na yung, kumbaga, ngayon nga umiingay na yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil 'di ba, February i-refile ito nila, 'di ba? Yun yung time na naibigay. So ano yung opinion mo sa kabila ng napakalaki ng korupsyon ng under Marcos admin tapos ang pagpupukusan ho nila sa susunod ho na taon ay impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan ay isang maliwanag na pamumulitika talaga. Political color po yan. Dahil kung tutuusin po, clear po sa Commission on Audit si VP Sara Duterte. Ngayon, kung ikaw clear sa Commission on Audit, supposed to be, hindi ka dapat ma-impeach. Walang grounds for impeachment. Inuulit-ulit ko, clear po sa Commission on Audit ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kaya wala pong grounds, wala pong legality ang impeachment na isinasampa nila. Kaya nga kung ako ang Supreme Court, kung ako ang ako sa akin ipapile yung impeachment na yan, kung ako ay gaganap sa aking tungkulin o mandato bilang isang hukom, hindi ko po tatanggapin yan, impeachment complaint na yan. Babasura ko po yan. Kasi wala naman pong dapat i-impeach. Ang dapat pong i-impeach yung mga involved dito sa Ghost Project na maraming mga mamayang Pilipino ang namatay. Yun po ang dapat na ma-impeach. Kung sino-sino ang mga super kurakot na korupsyon ang ikaso, yun po dapat ang ma-impeach. Hindi po si Ma'am BP Sara Duterte. Dahil si Ma'am BP Sara Duterte po ay ginaganap niya ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. At ito po ay patuloy na tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na nga po doon sa mga biktima ng nasalanta ng bagyo, ng lindol, at ng mga sunog. Ang nangunguna po sa pagtulong at pagbigay ng mga tulong pinansyal ay ang Office of the Vice President. Bro, opinion sa nagiging aksyon ng mga makaliwa or dilawan na pagdating doon sa usaping 125 million ni Vice President Sara Duterte na yung confidential fund ay napakaingay ho nila hanggang sa dumating pa doon sa impeachment. Pero ngayon no, hindi ho sila nag-iingay patungkol doon sa trillion no na corruption ng gobyerno ho natin. Mas binibigyan ho nila ng pansin yung kay Sara Duterte. Kasi nga, si Sara Duterte ay threat sa kanila. Kaya takot na takot sila pagdating sa usapin na pag si Sara ay naging Pangulo. Kaya dinidestabilize na kagad nila, sinisira nila, demoralize kagad nila dahil nga alam nila na malakas ang suporta ng mga mamamayang Pilipino kay Ma'am BP Sara Duterte. Kaya yan is politicizing. Kaya hindi sila maingay naman sa mga trilyon-trilyon dahil kapanalig nila yun. Kapanalig. Kumbaga, kasapakat nila. Hindi talaga sila mag-iingay doon dahil alangan namang tuligsain nila o ano yun nila, yung mga kapanalig nila. Hindi po. Ang titirahin nila ay yung threat sa kanila. Dahil yung mga makakaliwa na yan, yung mga dilawan na yan, malaking threat sa kanila si Ma'am BP Sara Duterte just in case na maging Pangulo ito. Pero para sa akin, pag naging Pangulo si Ma'am BP Sara Duterte at naging President Sara Duterte, ay malaki pong pagbabago ng kaunlaran at kapayapaan sa ating bansa. Kaya para sa akin, dapat lang na maging Pangulo si Ma'am Sara Duterte dahil siya po ang tunay na pag-asa ng bansang Pilipinas na may malasakit sa mamayang Pilipino at sa bansang ating ginagalawan, itong bansang Pilipinas. Kaya ang ginagawa nitong mga kalaban, itong mga makakaliwa, sinisira na kagad nila ang pagkatao ng ating pangalawang Pangulo. Unang-una, 125 million, 125 million confidential fund for the information of Dilawan and Pinklawan. That is clear from Commission on Appointment. Clear po. Kaya wala po dapat i-question
doon sa confidential fund dahil ito po ay nagamit ng maayos at nailagay sa tamang pinaggamitan. Wala pong question doon. Mismong ang Commission on Audit ang nagpatunay nito. Ano mo na lang, mensahe mo na lang sa mga congressman na ang ingay-ingay ng panahon ng impeachment ng 125 tapos ngayon tahimik sila. Ang panawagan ko naman sa mga mambabatas natin, sa mga congressman natin, mga senador, na maingay sa usaping confidential fund na 125 million na halaga na clear sa Commission on Audit. Mga congressman at mga senador, mag-ingay po kayo dun sa mga ghost project na trilyon-trilyon ang nawawala. At dun sa mga mali-malitang pera na natuklasan natin na inihayag ni Congressman Saldico. Doon po kayo tumutok, doon po kayo mag-ingay. Dahil mas kaingay-ingay po ang usaping ghost project ng flood control. Doon po kayo mag-ingay. Huwag naman po kayong nagsisingle out lang kay Ma'am BP Sara Duterte dahil hindi nyo kaalyado at ayaw nyong manalo. Dahil ayaw ng kurakot ng mga Duterte.